pagdating sa batas, mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanyeras at kami po ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. Isang malamig na gabi, Attorney Cam. Magandang gabi sa iyo, Panyera. Umuulan pa ba ng basa sa inyo? Oo. May mga ibang mga eskwelahan po na nagsuspend ng mga klase. Oo, ngayon. Although yung ibang lugar nagsuspend pero hindi naman inulan. Oo. Makulimlim lang. Ako'y nag-aantay ng suspension ng trabaho. Wala namang ganun Kasi sa pag atin. Lunes, masarap yung early morning nakahilata pa, di ba? Pag malamig. Kaya lang, wala. Alam mo, pag Lunes talaga, ito yung araw na nakakatamad, no? Oo. Pumasok. Kasi from Saturday, Sunday, Monday. Oo. Pero syempre, ito ay nagpapasalamat pa rin dahil may trabaho. Yes. Ayan. Kaya dapat ipagpasalamat. Anyway, Attorney Cam, no? May taas presyo sa produktong petrolyo. Pagdaan ko kanina sa gas station, 80 pesos and 15 centavos ang gasolina. Ayan, mahal. Mahal na, Panyera. Tas hindi lang yun, no? Umaariba ang gas, ganun din po ang presyo ng bigas. Bigas, ayan. Yung Sakit sa height na lang ni Attorney Cam ang hindi tumataas. Ang height ko na lang talaga ang hindi tumataas dito. Bakit Oo nga, Attorney Cam, ano? Seriously. At na-monitor po ba ninyo yung mga presyo ng bigas kasi merong price ceiling, no? Na itinakda ang EO39 ni Pangulong Marcos, no? Executive Order number 39 yung naglalagay ng cap doon sa mga, if I'm not mistaken, sa well-milled rice, no? Para po sa ating mga kababayan, 41 and 40, if I'm not mistaken, 45, no? So hindi po dapat aangat doon. Kasi yung mga iba na mga bigas line of 5 na lahat Panyera. Tapos kapag bumili ka ng 25 kilos, yung dating 1,020 na binibili namin, ngayon 1,220 na. Yung dating 930. Kabibili lang po ni Attorney Cam. 1,180 na. Sabi ko, bakit ganun? Parang 200 pesos yung dinagdag. Kabibili lang po ni Attorney Cam ng bigas nitong weekend. Dahil syempre, sweldo last week, Attorney Cam, katapusan. Pero ngayon po ay September 4, 2023 at Attorney Cam, lumabas na. Ang alin? Ang alin? Si Joe Marichan. Anyway, tatalakayin po natin para po sa ating mga kababayan na nag-abroad, mag-aaral abroad, mag-aasawa ng AFAM, o kaya ay kung ano mang gagawin ninyo sa ibang bansa at kakailanganin ninyo ng authentication of document. Yan po ang tatalakayin natin tonight. Dahil syempre, Attorney Cam, no? Nag-join na po sa ang Canada, no? Nag-join na po ang Canada sa Apostille Convention. Ibig pong sabihin, pero Attorney Cam, hindi pa ito magti-take effect. Ang pag-join po ng Canada sa Apostille Convention will take effect ng January, if I'm not mistaken, 21, 2024 pa. So, doon pa lang ninyo magagamit yung authentication via Apostille, no? Hindi po yung red ribbon na, no? Pero in the meantime, red ribbon pa rin na tinatawag. Actually, hindi naman talaga siya red ribbon Tinawag lang siyang red ribbon dahil yung pulang ribbon. Pula yung ribbon na nandun sa gilid. Oo. Ngayon ay gold na. Gold seal. Na. So, hindi na siya gold ribbon. Oo, seal na. Baka sabihin nyo, baka ano gold. na siya. Gold seal. Dos Kumpanyeras. Anyway, bibigyan po namin kayo ng tip kung paano ninyo ma-authenticate ang inyong mga documents. Usually, Attorney Cam, ito ay transcript of records, diploma, birth certificate, certificate of no marriage if you are to get married abroad, no? Or marriage certificate. Marriage certificate. O kaya kung anumang mga dokumento para sa mag-a-apply ng naturalization o kaya na may dual citizenship
o kaya ay magtatrabaho abroad. Because syempre, kung halimbawa ay i-require ang inyong mga diploma or kung ano man, kailangan po yun, no? Especially attorney pag mga office work, no? O kaya naman ay mag-a-apply kayo ng driver's license abroad kasi yung experience ninyo dito sa Pilipinas ay nakakount pa yun, no? So, certificate of driving, driving experience ba yun? Ayun. Driving record dito sa Pilipinas. So, kakailanganin din po ninyo yun, no? So, yan ay kakailanganin ninyo ng authenticated na document. Pag sinabing authenticated, iba pong usapin yung papa-authenticate mo lang, pupunta ka doon sa kung sino man ang nag-issue. Pero for purposes of using these documents abroad, iba po ang proseso. At medyo may kahabaan. But then, ito ay na-simplify na kumpara doon sa red ribbon or consolidarization or legalization na tinatawag noong mga nakaraang panahon. Dos Compañeras. Bakit ba kailangan i-authenticate itong mga records na ito? Dahil ito'y magpapatunay na totoo ito, no? At hindi po ginawa sa kung saan-saan. Hindi ginawa sa recto or hindi adobo. Kasi magagaling na ang mga technology, ang ating mga kababayan ngayon, di ba? With the means of technology, nagagaya nila yung mga original. So, dun mismo, pag in-authenticate siya, dun mapapatunayan na legit ito. Yes, diba? legit. Ibig sabihin po, halimbawa, kung special power of attorney, o kay mga kontrata attorney cam, kasi di ba, nag-i-execute din tayo ng mga kontrata, no? Halimbawa, mga kontrata, doon sinasabi po na itong between parties, no? Itong taong ito ay nag-i-exist talaga at duly executed here for example, done in the Philippines, here in the Philippines, or kung sa ibang bansa, duly executed in the place of origin. Ayan. O yun ang lakas. May kalakasan. Pakisara mga ayang pinto at may pagkaching ni Henry Uri ba yun? naririnig ang pagkaching ni Ka Henry. Dos Compañeras. Anyway, samahan niyo po kami hanggang 7:30 po ng gabi. Dahil yan, kung meron po kayong mga katanungan, pwede po nating bigyang linaw tonight. Ayan. Yan. So, magandang gabi po muna sa ating mga kababayan na nanonood sa atin sa ating DZRH Dos Compañeras. Nangunguna, Kenneth Arevalo, Irene Almodovar, and then si Osher Dandaw, si Cherry Ann, si Cathy Rain, and of course si Violeta Zambrano, and Tita Ami Miraflor Garcia, and then si Ma'am Grace Recta na Imbag Aravi. Madam, kumusta po ang lagay ng panahon dyan? Ganyan din ang mga taga Puerto Princesa, Palawan, si Ginoong Boboy Puertos, ang ating mga mangingisda. Magandang gabi po sa inyo, Brian De Leon and Marilu de Guzman. Uy, parang matagal na nawala itong si Ma'am Marilu, Medyo may katagalan na hindi siya nagparamdam sa atin. Yan si Miss Roxanne Cosad, Federico Bagisi, Sian Kevin Roy, and Maricor Angeles. Lynn Sason, Attorney Cam next. Lou Gutierrez, magandang gabi. June Makatuno na nanonood po sa Pampanga. Kamusta na po ang mga taga Pampanga, ha? Binahaba sa inyo dyan. Ganon din po kay Miss Dinya Asuncion. Diyan naman po nanonood sa Santa Maria, Bulacan. Jerry Sumagaysay at si Nancy Madrona. Magandang gabi. Miss Belen Rivera rin. Ay, Mami Belen, magandang gabi sa inyo. And of course, si Bobby Camposana, nabati mo na ba yun? And of course, si Aunt May at Cyber Tito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dos Compañeras. At Bea Soleta, happy birthday sa'yo. Yan, pamangkin kayo sa pinsan Attorney Cam. Yan, at bukas ba yun? Bukas sa 6, si Ate Ching Elag ay magbe-birthday din dyan sa Yuok, Benavista, Marinduque. Uy, advance happy birthday kay yung aming kasama sa bahay. Si Miss, nakalimutan no? Aguilar. Lady Aguilar. Ayan. And of course, si Ate Lily Baradi on the 24th. At sino pa bang mag-birthday? Tito Sunny Arevalo mag-birthday din on the 15th. So happy birthday po sa lahat ng magsa-celebrate na rin kanilang kaarawan ngayong buwang ito. Dos Compañeras. At magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras sa ating pong pagbabalik ang ating mga talakayan. And of course, your questions. Kami pa rin po ang inyong mga nakakasama. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam Cherry Ladami Molina. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras.
Nagbabalik po ang Dos Kumpanyeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At tinatalakay ho natin yung tungkol sa apostille or authentication ng document. No? Kapag po sinabi pong authentication ng document, pinatututuhanan lamang po nito na yung tao at yung gobyerno or ahensya ng gobyerno na nag-issue nito ay totoo at nag-i-exist. Ina-acknowledge po ng authentication na totoo nga ito, na ini-issue nga ito for example ng Philippine Statistics Authority for the issuing authority, no? At pero hindi po nila sinasabi or hindi po nila kino-confirm kung totoo nga ang mga nasasaad doon sa dokumento. Kasi attorney ka, may mga pagkakataon, alam mo na hindi naman totoo yung mga nasa dokumento. Although there is a presumption once it's notarized and authenticated, hindi mo na kailangan i-prove yung due execution ng document. Dos Compañeras. Yun. So, kinakailangan po ng authentication, for example, sa birth certificate, binanggit na natin, attorney ka, marriage certificate, yung mga dokumento mula sa PSA, kagaya ng Sinumar din, no? Certificate of driving experience, kasama po yan, school diploma, transcript of records, pati na rin, attorney ka, yung NBI clearance. Kasi pag nag-a-apply ka ng trabaho, hinihingan ka ng NBI clearance. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi abroad, no? I think mas importante dun sa ibang bansa kasi mas mahirap ascertain ang identity kung ito ba ay matinong tao ito o kung kriminal ang taong ito, 'di ba? May record ito. Baka may record ito. Pag dito sa Pilipinas kasi madaling mag-double check, pero sa ibang bansa mas mahirap 'yan, no? So paano nga ba magpa-authenticate ng dokumento? Of course, kailangan po ninyo yung original na dokumento. So, kung ang nire-require sa inyo ay birth certificate, kunin mo sa PSA, Philippine Statistics Authority. Pwede po ang certified true copy kung hindi na available ang original document, pero bawal po ang photocopy. Ayan. Hindi po yung pwede yung Xerox. Tapos certified true copy. Bawal po. Dapat pa certified true copy. Now, kailangan din po ninyo na mag-kumuha ng certification from the issuing authority or issuing office, certificate of authentication and verification, for example, for records. Sa DepEd, sa ano pa ba? TED. Yan. Pagkukuha ng TOR. Pagkukuha ng, pag ang requirement sa inyo ay TOR o diploma o kung anumang school record. So, kailangan po ninyo attach doon sa inyong TOR o sa inyong school diploma ang certificate of authentication and verification mula po doon sa ahensya ng gobyerno na nakakasakop dito. So, para sa mga eskwelahan, syempre, DepEd o kaya ICHED. O kaya naman po, yung iba TESDA, Attorney Camp, yung mga nakakuha ng NC something, no, 'di ba? Yung mga certification na kumuha ng mga technical vocational courses naman sa TESDA kasi napakarami na nila, Attorney Cam, no? At saka, sila yung in demand sa ibang bansa. In fairness, no, kaya sumikat yung TESDA na yan kasi talagang kinikilala siya ng ibang bansa na if you have a certificate from TESDA, ito na train ng maigi talaga. Yes, diba? Tsaka skills talaga dito ang tinitrain. Yan. Dos Compañeras. Dahil dyan, marami mga kababayan natin ang nakatrabaho abroad. Hindi na TESDA certificate. Hindi na, Attorney Cam, yung dapat nakagraduate ka ng 4 na taon, no? O 5 taon. Ngayon, Attorney Cam, marami sa ating mga kababayan nagkumukuha ng kurso sa TESDA, mas mabilis ito, 6 months or kung ilang buwan na training, no, na pag-aaral, at doon nakakakuha ng certification at madali nakakapagtrabaho abroad. Kailangan lang yung skill set mo ay kumbaga ay compatible dun sa aaralin mo. At syempre, kung ikaw naman, no, halimbawa bagong graduate ka ng senior high, kukuha ka ng kurso sa TESDA, siguraduhin mo din, i-check mo din, ano ba yung mga in-demand abroad? Yan. Laswak sa aking kakayanan, no? Para hindi ka mahirapan. Yun ang importante kasi doon. May mga kilala ko panyera, yung mga sa barbero. Ayan, di ba yung mga kumuha ng yung mga sa mga welder. salon. Oo, tsaka mga welder, Attorney Cam. O kaya sa mga spa, masahe. Yan, masahe. Housekeeping. Although ang sinasabi ng iba, mahirap pag sa housekeeping, especially pag sa mga hotels at nasa Middle East, no? Medyo delikado, no? Prone sa mga
sexual abuses. Mm-mm. Ayun. So, Kasi ang mga Pilipina ay yung mga mababango, mababango at magaganda, malinis. Oo. malilinis. Yan. Kaya masyadong prone doon. Kaya yung sinasabi nga namin sa pamangkin namin, kung kukuha ka niyan, wag yung ganyan. Di ba? Mm-mm. Yung pag-welding attorney ka, I understand. Ang laki ng sweldo ng mga welders abroad. Mm-mm. Ayan. Dos Compañeras. Ngayon, halimbawa naman ay yung mga ninonotaryo ng mga dokumento. These are private documents, private acts, no? Yung, for example, special power of SPA. attorney, Mm-mm. yung affidavit o kontrata ninyo, for example, pupunta po kayo other than ipapanotarize ninyo. Kailangan po ng certificate, yung tinatawag na CANA, Certificate of Authority for Notarial Act. Mula naman po ito doon sa executive judge ng regional trial court para doon sa mga ito yung ninonotaryong mga dokumento. And of course, you are to submit that to the DFA. Mhm. Hindi ko alam, Attorney Cam, kung kailangan pa din ngayon ng online appointment. I understand meron pa. Sa Yes. Kamiling, nagpa-appointment ka ba sa DFA? Kailangan Online ba? pa rin. Online pa rin. Kasi pag DFA. nagsimula lang naman yung mga online appointment noong nag-pandemic. Hindi ko lang sure kung tumatanggap na sila ng walk-in. Okay. Kasi sometimes, for example, yata Panyera, sa online appointment, kung na-reach na nila yung quota, wala na silang tatanggapin na walk-in. Pero kung halimbawa, konti lang yung nag-register, Dumating, tapos oo. may nag-walk-in, i-accommodate nila. Yan. Mura, I think, pakicheck nyo nga po, kasi ang alam ko noon, 100 pesos or 200 pag express. No? Hindi ko alam kung magkano na ngayon. Pero Attorney Cam, ito naman ay mura lang. No? Tsaka hindi lang po dito sa central office ng DFA, dito sa alimang central office ng DFA. May Ito mga sa pagal. Asiana. Oo. Mm. May mga opisina na po kung saan, no, may mga branches na po ang DFA kung saan nag-o-authenticate din sila, nag-a-apostle din po sila. So yan po ang kagandahan dito. Hindi nyo na kailangan lumuwas pa ng Maynila. Kung halimbawa nandiyan kayo sa Cebu, hindi nyo na kailangan lumuwas ng Maynila para magpa-apostle ng inyong dokumento. Dos Compañeras. Ayan. Attorney Cam, noon, mas mahabang proseso. Mhm. Dahil maliban, kasi ngayon, nag-i-stop na dito sa DFA pag gagamitin mo abroad. Rodrigo. Pag na-notarize na, pag na-authenticate na dito ng DFA, hindi mo na kailangang pumunta doon sa consular office kung saan magagamitin yung, sa embassy kung saan magagamitin yung dokumento. Nag-stop na tayo dito sa DFA lang. Dati kasi may another step pa punta ka pa doon sa consular office noon. So yun po ang nawala na ngayon. Mhm. Ayan. Plus of course, mas marami-rami ng mga authentication branches ang Department of Foreign Affairs. Dos Compañeras. Again, yung pong pagpapa-apostle or pagpapa-authenticate, ay bine-verify po na yung person o kaya yung institution na nag-issue ng mga dokumento na ito ay alam or known to the country. And of course, merong kapangyarihan na mag-issue ng ganitong dokumento. And that the document is authentic or genuine. Sabi nga nila, genuine. Genuine. Yan. Totoo. Ayan. Pero again, hindi po nito ginigaranty yung laman ng dokumento. Hindi niya sinasabi, totoo nga itong nandoon sa loob, no? Hindi po kayang, hindi na po yung tinitingnan ng Department of Foreign Affairs. So again, wala na pong legalization na ginagawa, wala na yung consularization, kaya hindi na po nire-red ribbon unless po, yung paggagamitan ninyo ay hindi po kasapi ng Apostle Convention o kaya naman ay kasama doon sa may mga bansa kasi, Attorney Cam, na nag-object, nagsabi na, ayaw namin ng Pilipinas dyan. Hindi kami pumapayag na sumali ang Pilipinas dito sa Apostle Convention na ito. Di wow, kayo na. Dos Compañeras. Ayan. And of course, again, tanging ang Department of Foreign Affairs, ang nag-authenticate po ng document. Yan, dito sa pagpapa-apostle. Now, Attorney Cam, let's proceed. Pero bago yan, magandang gabi po muna kay Cyber Tito at kay Ginoong Apolinario Madrisa dyan sa New Zealand. Sabi ni Ginoong Madrisa, dito po sa New Zealand, may visitor dahil sa matalino. Anong tawag doon? New Zealand may visitor dahil sa matalino Pinoy nakapa-interview. May job after. Ano ba ito? Pero hindi po kasi kayo basta-basta pwede magtrabaho sa ibang bansa. Napupunta kayo doon bilang turista. Yan, kailangan po ninyo ng
work visa. Yan. oo. Yung iba kasi ang ginagawa dyan parang tutor. Wag po kayong illegal po yun. Tapos maghahanap na doon na magpa-process, ganun. May Sometimes illegal. pag wala na, hindi nakahanap, hindi, TNT na. Ayun yung mahirap. Mhm. Ayan. Ma'am Divina Cadyana, magandang gabi po sa inyo. Ganyan din kay Moonbeats and Jason Abulencia and Aida Villa. Umuulan pa daw sa Ilocos, sa Tornicam. Uy, sa aking bayan kong Sinilangan, Marcos, Ilocos Norte. Kamusta kayo sa Kaparayaan? Ay, magandang gabi Sa Barangay po sa inyo. Sitio. Yeah. Anong barangay city? City ang pangalan ng barangay? Barangay Sitio, Ireneo yata. Yun, Panyera. Okay. Attorney Cam, simulan mo. Ito nga sabi rito, magandang gabi po. Kailan po ba sumali ang Pilipinas dyan sa Apostille Convention? Tama ba? May 2019. 2019. Oo, May 2019. May, hindi ko sure kung anong petsa. May 14. I'm not so sure kung anong exact na date. Oo. Pero May 2019. Sumali po ang Pilipinas at Yes, May 14. napadali po ang pag-aano Oo, natin. pagpapa-authenticate. Pagpapa-authenticate. Oo. Hindi na, yun nga, sabi nga ni Panyera, nabawasan yung ating Nabawasan ng isang step. isang step. Kasi kalayo-layo ng pupuntahan Oo mo. naman, no? Panyera. If you are in, for example, somewhere in Texas, parang alam ko, no? Wow, galing Texas! sa Dallas meron. Okay. Paano pag malayo ka doon? Of course, hindi ko alam kung gaano kalayo kayo doon. Oo. Ano? Pero may kliyente kasi ako sa Dallas, Texas. Mhm. No? Na malayo sa kanilang lugar. Tsaka medyo may kamahalan kapag nagpa-authenticate kasi ibang bansa, di ba? Panyera? Yes, oo. Ayan. Medyo dollars kung Oo. taga-US. Oo. Yung ni Mr. Solomon din, yung, di ba? Maraming ganun, Attorney Cam. Mhm. Ano pa ang epekto ko? Ang deed of absolute sale ay totoo naman na pirma. Pero, dito pinanotaryo sa Pilipinas at hindi pina-red ribbon abroad. Nasa ibang bansa po ang pumirma. Valid po ba ang deed of sale? Yan. Dos Compañeras. Ito naman, Attorney Cam, nang gagaling sa ibang bansa, dito gagamitin sa Pilipinas. Mhm. So, ang deed of sale, halimbawa ito nangyayari kapag kayo ay bibili ng property at hindi kayo nag-execute ng special power of attorney na pinapa-authenticate din doon, siya na mismo ang pumirma sa deed of absolute sale. So, doon, ibig sabihin dalawa, Attorney Cam, yung parte, no, na ina-acknowledge, no? Kasi yung isa doon sa ibang bansa at yung isa dito sa Pilipinas, yung party na nandito sa Pilipinas, no? Valid naman po yung bentahan. Ang problema lang, since defective yung notarization, yung registrability ng document, yung registrability ang magiging problema later, especially kapag may question. Kasi di po ba, in a contract of sale, valid naman ang bagaman at sinasabi ng batas dapat nagiging in a public instrument para for its registrability para ma-register mo siya. Pero para for purposes of validity, hindi po siya requirement, no? So valid yung sale, pero yung pagpaparehistro pag may nag-question sa dokumento ninyo, baka doon po kayo magka-problema. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Ito Panyera sabi, namatay po ang nanay namin. So, kailangan namin mag-execute ng extrajudicial settlement of estate. Yung mga kapatid po namin ay nasa ibang bansa. Kailangan pa po ba na ipadala sa kanila yung extrajudicial settlement of estate o ano po ba ang mas madaling paraan? Yan. Kapag po kasi halimbawa ang mga pumipirma po ay nasa ibang bansa, syempre kailangan po ng authentication po kasi yan. Kasi hindi po pwedeng padala nyo lang, pirmahan, balik nyo dito, walang authentication. So hindi malalaman kung sila po talaga ay pusang pumirma voluntary, tsaka talagang pinakita na on actual talaga na sila ang may kakayahan na pumirma. Ngayon, ang pinakamadaling paraan na masasabi ko sa inyo or mapapayo ko sa inyo, kung halimbawa po na sa burol, no, Panyera, na magkita-kita kayo, doon pa lang pwede nyo kasing i-execute na yung extrajudicial settlement of estate. Total, nandun naman na kayo, magkakasama na kayo. Di ba? Kitang-kita naman doon at pwede nyo gamitin kasi kung meron pa silang mga ID, Panyera, na yung sa bahay nila, you can use that, no? At importante naman doon talagang hindi nyo dinaya yung pirma ng inyong mga kapatid. Kasi may mga ganyan kapag mga extrajudicial settlement of estate, dinadaya yung pirma, dinadaya Huwag yung yung kapatid. gagawin. Huwag nyo gagawin yun. Pwede po yung ipa-invalidate yung mga ganyan. Oo. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam.
What if, ito naman, isi-sequel ko lang kasi nabanggit na natin yung deed of sale. Sabi natin, valid ang deed of sale kahit pa yung defective yung notarization. Ibang usapin po, take note ha, baka may nakikinig tayo dyan na magdo-donate o recipient ng regalo. Especially kung lupa, no? Iba pong usapin kapag ka-donation. Dahil syempre, ang epekto po ng invalid or ang epekto po ng defective na notarization, ibig parang walang notaryo, no? So, ibig pong sabihin, since ang requirement po ng ating batas ng Civil Code para sa validity ng donation ay dapat ito ay nasa public document, kapag ka po defective ang notarization, it renders the document private pa din. So, hindi siya nagiging public document. And therefore, hindi po valid ang donation, baliwala, no? Kahit pinanotaryo pa ninyo. Dahil kapag ka may nag-question doon sa, ay wala po yan dito, no? Sa ibang bansa po yan, dinaya po nila. Madali pong maipa-invalidate ito, madeklara na defective ito. And therefore, private instrument, and therefore, wala pong bisa ang donasyon. Kung ikaw yung recipient at yung halimbawa, mga anak noong nagbigay sa iyo, naghabol doon sa property at sinabi, tingnan niyo po ang passport, nasa ibang bansa po ito nung sinasabing nagnotaryo, no? Wala po, walang epekto, and therefore, mababawi ang property mula sa inyo. Dos Compañeras. Ayan, next attorney Cam, before we pause for, mahaba pa before we pause for Ito commercial. may comment dito. Paano po, mga attorneys, kung halimbawa po yung bansa kung saan ko gagamitin aking public document ay hindi naman po signatory ng Apostille Convention. Ayan. Pag ganito po, no, maaari nyo pong kontakin yung embassy o kaya naman yung consulate dun sa bansa na yon para makita kung ano po yung mga options ninyo. Ano po, usually, ang ginagawa po dyan, napunta din po sa consulate ng Pilipinas. Diyan babalik yung Oo, diyan yung mag-a-apply yung authentication, yung red ribbon, pero na hindi red. Na gold na po ngayon. Gold na po ngayon. So, magpapa-red ribbon na gold po kayo. Magpapa-red ribbon na gold na kayo. Naguluhan sila. Red ribbon na gold. Kasi hindi na red. Gold na, attorney Cam. Gold yun. seal na. Dos Compañeras. So, dapat alamin din nila no, kung yung bansang yon ay miyembro ng Apostille Convention o hindi. Yes. Hayaan niyo po at magpo-post ako ng mga bansa. Basahin niyo na lang po doon kung saang mga bansa merong ang signatory ng mga Apostille Convention. Okay. Si Myra de la Cruz, attorney Cam, may question. Sana po lahat ng offices, hindi pala ito question. Sana po lahat ng offices, government or private, ay alam ito. Kasi po sa experience ko, hinahanapan pa din po ako ng red ribbon. Apostille na naman po ang pinadala ng husband ko galing sa US. Yun lang. Yun ang magiging problema. Kasi dapat din, yung information dissemination, attorney Cam, importante din po yun. DFA. Dos Compañeras. Next, attorney Cam, basa ka. Mag-ano kayo dito? Punta po kayo dito, mag-black timer kayo. At i-disseminate natin. Kaya nga po, disseminate natin, di ba? Yung apostille na to. Kasi talagang hindi alam to ng pag mga ni-reject kabayan natin. po, panoorin nyo po ng Dos Compañeras. I-share nyo po itong ating live para marami pang matuto. makaalam na, ayun pala. Apostille Hindi na pala. pala siya. Ano na pala ngayon? Either red ribbon na gold or apostille na. Yan. Yes. Kaya dapat daw, nakikinig sa DK, sabi ni Ma'am Grace Recta. And magandang gabi po muna, Tita Mimi, Arilio, and family. Si Abigail Indricas ay parang late. Tsaka si Eduardo Narvaez sa Atlanta, Georgia, USA. Si Miss Ria Anarna dyan sa Tatayban. Magandang gabi din po sa inyo dyan sa Silang Cavite. Si Apolinario Madrisa, sabi niya, good evening po, attorney. Dito po sa New Zealand, may visitor dahil sa matalinong Pinoy ay nakapasa sa interview, may job offer. Ito yung mga... Kaya sinasabi natin, wag pong dapat po ay kumuha tayo ng appropriate na visa for that. Si Christian Carlo Villaraza, good PM po, watching from Palawan South. Sa wakas, may kuryente na buong maghapon. Congratulations! Kasi po buong maghapon kaming brown out. So, kumusta po ang mga tumatakbo dyan sa barangay? Barangay elections na, attorney Cam. Yes! Good luck! Good luck. Kapag ka po kayo itatakbo, wag na po kayo magsulisit ng inyong mga panggastos, ha? Paano nyo kakayanin na magserbisyo sa publiko, sa mga constituents nyo? Pati yung pang tarpaulin nyo, pang mga tarheta nyo, sinusulisit nyo po sa ibang
sa ibang, lalo sa mga OFW, sa Attorney Cam, kakaawa din. Dos Compañeras. Anyway, naisingit ko lang po yun. Anyway, ito, Attorney Cam, si Christina. I have a question po. Where can we get the death certificate of a foreigner here in the Philippines who died in the US? Huh? That The certificate ng isang foreigner Dito na po dito sa- kukunin? dito Saan po po sa- namatay? kung sa ibang, kung saan po siya namatay, doon po Oo. siya. If hindi pa naman foreign, hindi pa naman Pinoy citizen. Hindi po yun. No? Kung Pero, dito siya namatay, panyera, no? oo. Although mag-coordinate po, kung US ito, di sa US Embassy mag-coordinate po kayo. Hindi ko lang masasagot kung mabibigyan ba kayo. Kasi I think you will have to you'll have to establish ano yung affiliation. relasyon nyo. O paano kayo bibigyan kasi take note Correct. po, mas stricto sa kanila yung data privacy, no? So, hindi kayo basta-basta makakuha ng impormasyon dito nga sa atin. Kukuha ka ng birth certificate ng nanay mo o death certificate ng kaanak mo. Pag hindi kayo magka-apelido, mahirap, no? At saka, hindi lang yun, panyera, no? Yung mga birth certificate and death certificate, only immediate family lang. Kapag Yes. kamag-anak, ang daming Ay, hindi. requirements. Oo. Tsaka talagang hindi mo siya makukuha. Sinuko ko na. O kasi ganyan din, na-try din namin yan. So pag mga immediate family, yeah, it's okay. Pero pag ang dami talagang requirements yun, sumuko rin kami. Oo, yung sabi ng Abigail Enriquez, gold ribbon na dapat. Oo, hindi na gold ribbon, gold seal. Pero kasi nasanay tayo ng red ribbon. By the way, kung pwede po ito kayo makahingi siguro yung foreigners na namatay dito sa Pilipinas, by the way, inire-report po ito sa Bureau of Immigration. Kasi usually, di ba, Attorney Cam, meron silang mga alien registration certificate o kung ano mang mga dokumento, no? Para din po na monitor kasi minomonitor ng DFA, ng Bureau of Immigration, ang mga labas-pasok dito sa Pilipinas. So, hindi na siya makalabas dahil, na siya, deadball na siya, di ba? So, kailangan po ninyong i-report at sinusurrender dapat yung mga dokumento niya sa Bureau of Immigration. Yung mga foreigner po ang tawag sa amin kasi dito, alien, di ba, Oo. no, sa mga law student. So, yan yung mga yung mga nagpupunta sa bansa natin, nagtutour, tapos bigla na lang may insidente o kaya naman may health problems na knock on wood na bigla na lang pumanaw sa Pilipinas. Yes. Yung pong alien certificate of registration ay kinakancel ito at saka dini-deactivate kapag ka namatay na po dito sa Pilipinas. Yan. Pag aalis naman, they usually sinusurrender ng mga ito kapag ka nag-end na, Attorney Cam. Dos Compañeras. Ayan. So, we have, mabamitin ka ng question, Attorney Cam. Babati muna Jason Abulensya. Ganun din po si Florence Regalo. Ayan, always listening. Stay safe po. Kayo Ayan. din po. And of course, si Aleli Bernabe Coronel, God bless daw sa God bless you din po. And of course, si Ma'am Maricor Angeles, listening. Ayan. Ano naman daw po ang gagawin, Attorney Cam, Attorney Rina, kung halimbawa, yung document ko ay ang nag-issue ay ibang bansa, pero dito naman po gagamitin sa Pilipinas. And of course, Marcelo M. Sasagutin po natin yan. Mga taga Masbate po, magandang gabi po sa inyo. Yung iba pa pong mga questions ay tungkol dito sa church na pupunta ng Pilipinas at yung magpapadual citizenship, sasagutin po namin yung question nyo maya-maya lamang. Ilan po muna mga paalala. Nakakasama pa rin po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Report. Flash Report! Bago po tayo magpatuloy, flash report muna mula si PBBM ay dumating na po sa Indonesia para dumalo sa ASEAN Summit. Makakasama natin RH52, Edniel Parrosa. Edniel, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Attorney Rina at Attorney Cam. Lumapag na nga dito sa Jakarta, Indonesia, si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang delegasyon para sa 43rd ASEAN Summit. Gaganapin yan simula bukas September 5 hanggang sa September 7, araw ng Huwebes. Ganap na 5:59 ng gabi dito sa Jakarta. 6:59 naman dyan sa Pilipinas ay lumapag na ang PR Flight 001 sakay ng delegasyon ng Pilipinas kasama ng ilang mga local media dito sa airport ng Jakarta. Bukod sa mga advokasya ng Administrasyong Marcos sa food security, migrant workers, enerhiya, digital industries at climate change, inaasahan at inantabayanan kung bibigyan ng Pilipinas
pinakawaling karahasan ng China sa West Philippine Sea, partikular na ang mga kaganapan sa Ayungin Shoal. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu, patuloy na susubukang ibandera ni Marcos Jr. ang rules-based international order, partikular na sa ilalim ng UNCLOS o ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Patuloy umanong iaareglo kung lalamanin ng isahang pagtindig ng mga bansa sa Southeast Asia ang mga aksyon ng China sa pinagagawang teritoryo. At speaking of China, magkakaroon o kasama yung China doon sa summit ng ASEAN sa nasabing bansa, kabilang doon sa 13 leaders level engagement na tutuhugin ng Presidente Marcos. Magiging siksik ang schedule at trabaho ng Pangulo sa susunod na 3 araw dahil sa sessions gaya ng summit ng ASEAN kasama ng China, South Korea, Japan, East Asia, Australia, Canada at Amerika. Pero sa mga nabagit na bansa, sinabi ng Presidential Communications Office na kumpirmadong makaharap ni PBBM sa bilateral meeting so far, ang mga representatives, Pangulo ng Korea, sa pangunan ng President Yoon Suk Yeol, at iluluto pa yung ilang doon sa mga bilateral meetings. Naabangan naman yung mga bilateral meeting, particular dyan sa Pangulo ng Cambodia, Vietnam at Timor-Leste. So kung makikita natin ngayon, Attorney Cam at Attorney Rina, doon sa live feed ng ASEAN Summit ay dito Nakita na nga natin. yung aeroplano ng Presidente at kami rito sa may Jakarta Convention Center. Yung ilan sa mga medyang nauna mula roon sa Pilipinas ay patuloy na inaantabayanan at nakaabang kung magkakaroon ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos ngayong gabi. Pero kung hindi man, diretso siya doon sa kanyang mga activities na magsimula bukas alas 8 ng umaga. Tuloy-tuloy yan, siksik hanggang sa September 7. Edniel, meron Live bang mula rito sa Jakarta, pagkakataon? Indonesia. Yes, Edniel, Attorney. May pagkakataon ba na i-meet ni Pangulong Marcos ang ating mga kababayan dyan sa Jakarta? Oo, magandang tanong dahil kaiba doon sa mga nagdaan niyang mga foreign trips. Walang nakaschedule so far na meeting itong si Pangulong Marcos kasama ng Filipino community. Wala siya doon sa schedule ng ating presidente, pero magkakaroon siya ng siksik na schedule sa 13 leaders level conferences or summit. Yun ang abangan natin kung ano magiging resulta at output. Partikular na doon sa usapin ng pag-iit ng Pilipinas doon sa nangyayaring gulo dyan sa South China Sea na ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos na magiging isa sa kanyang priorities oras ng marangkada itong mga summit sa ASEAN na ngayong taon. Okay. Thank you very much, Maraming salamat. Poging-pogi, oh. Thank you so much. Thank you so much, Edniel Parosa. Live dito mula sa Jakarta Convention Center. Ito yan sa bansang Indonesia para sa 43rd ASEAN Summit. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat sa iyo, RH52 Edniel Parosa. Kaugnay sa iyong ulat ang pagdating ni Pangulong Marcos diyan sa Indonesia. Ay, napansin mo ba, Panyera, yung kanyang Kasama First Lady? Hindi. Hindi ko rin napansin eh. Ang Kasama napansin ba? ko ay si Gibo Teodoro. Ako personally gusto ko si Gibo sa mga ganyang mga activities. Yes, kasi siya ang ngayon natin di ba? Sa mga Foreign Affairs. Siya ba sa Foreign Affairs? Tama I'm ba not so ako? sure kung saan si Secretary Gibo Teodoro. Anyway, pagpapatuloy lang natin. 3 more commercials and we will be back. Diyan lang po kayo. Dos Compañeras. Patuloy po ang ating talakayan kaugnay sa pagpapa-authenticate ng ating mga dokumento na gagamitin abroad. Before we pause for commercial, Attorney Cam, meron kang question. Oo nga, ayan, before that, thank you muna kay Edniel. Sabi niya, si Secretary of Defense. Ayan. Secretary of Defense, yes. Bagay si Gibo doon. Bagay si Gibo dahil nga dun sa yung dispute natin sa West Philippine By the Sea. way, hindi po yun arbitrary ruling ha, arbitral ruling. Kasi may mga gumagamit ng arbitrary, whimsical, capricious, unfair, walang sapat na basehan. Pag sinabing arbitral ruling ay decision po or ruling ng
Arbitration Commission. Yan. Ayan. Eto, sabi Tribunal. dito. Okay, go on, Attorney Cam. Thank you, Panyera. Ayan ha. Chinichismis ko pa kay Edniel kung nandiyan ba si First Lady, hindi ko nakita eh. Pero ito, Attorney Rina, Attorney Cam, paano po kung yung documents ay galing sa ibang bansa at gagamitin dito sa Pilipinas? Again po, yung mga dokumento galing ibang bansa ay considered po sila as foreign documents, di ba? So, merong two types of ng foreign documents. Yung una, yung Certificate of Authentication, Certificate of Acknowledgement, jurat, and documents issued by the Philippine Embassy or consulate, at saka yung documents issued naman po ng foreign embassies. So kung halimbawa po ay meron kayong mga foreign documents na isasubmit sa mga local offices na Philippines, kailangan po ay isubmit nyo po ito sa DFA Asiana, yung pinaka-main natin, for certification. So kailangan din po ito i-certify. Yan. Dos Compañeras. Okay, yung ito naman nabanggit mo na ay si Equinox Attorney Cam 16, 17, 19. Paano yung partner bumili? Bale dalawa ko owners Attorney Cam. Okay. Bale dalawang May-ari. bibili. Dalawang bibili. So magkakahiwalay po sila. Diba? Magkahiwalay sila. Magkakahiwalay sila ng acknowledgements Attorney Cam. Dahil yung isa nandito sa Pilipinas. So bali 3 dokumento po. At 3 yung last part, yung last page, yung galing doon sa isang party na nasa ibang bansa. Yung isa yung galing dito sa nandito sa Pilipinas. And of course, kung nasa ibang lugar pa din yung seller doon sa ibang lugar pa din. Let's say nasa Mindanao yung isa nasa Manila, yung isa ay nasa kung saan man lugar. Bali 3 po yung doon, yung document doon sa likod, no? Now, we go to the next question. Yung ka-church po namin ay nasa US. Pupunta po sa Pilipinas at mag-a-apply ng missionary visa. Need po ba niya pumunta sa Philippine Consulate sa US to authenticate her documents via apostille? Hindi po sa Philippine Consulate pupunta. Mag-authenticate po nito ay dapat yung US government, hindi ang Pilipinas. Kasi US government manggagaling 'di ba, Attorney Cam? US government manggagaling, ibig sabihin doon po yung opisina po nila ang dapat na mag-authenticate nito. Para sabihin na authorized namin yung nag-notarize nito at yung nag-authenticate na ino-authenticate namin ito. Yun. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Ito, thank you pa rin kay Edna. Sabi niya, kasama po si First Lady ni PBBM sa Jakarta. Ayan. Question, siguro last ko na to. Sabi rito, ano po bang pinagkaiba ng apostille sa Red Ribbon? Yun lang po. Okay, yung Red Ribbon po, ito po yung dating ginagawa natin. Yung kanina binabanggit po namin na way ng authentication. Pero ngayon po, because of the Apostille Convention, so medyo mas napabilis po yung proseso. So, yun lang po yung Tanggal na pagkakaiba. po yung last part. Pero pareho na po yan. Pag halimbawang wala pong apostille, yung bansa niyo po ay hindi miyembro ng Apostille Convention, so dun po kayo go sa through the old process. old process. Okay, si Lance De Jesus, kung sakali po ba nagpa-apostille po ako ng NBI clearance, gaano po katagal yung validity noon? Sana po masagot po. Abangan ko pa sa Das Compañeras. Yung tawag doon, yung inyong NBI clearance valid for 1 year. Yan. So, dapat po ay magamit ninyo within 1 year. Na dapat po ay mapa-apostille ninyo within 1 year. No? Saka ninyo gagamitin. Masasubmit na ito, regardless kung ito may mag-expire, wala na pong problema. Basta na isubmit na ninyo doon sa kung saan ninyo paggagamitan. Si Andrew Perez, yung pamangkin ko po ay nag-a-apply ng dual citizenship. US citizen po siya, pero nandito na po siya sa Pilipinas, naninirahan yung US birth certificate po niya. Pwede po ba na dito sa Pilipinas ipa-apostille? Tingnan niyo po kasi alam ko, Attorney Cam, yung US embassy, nag-authenticate sila ng mga document. Pero di oras lang at meron pong schedule. Nagawa na namin ito, Attorney Cam. Si Melanie, kung kasi po gumawa ng nagpa-consolarize po ako sa Philippine Embassy, kailangan pa po bang ipa-apostille? Kung Attorney Cam, na-consolarize na, ipapa-apostille pa, ay doble na yun. Okay na po yung pa-consolarize na ninyo. Hindi na po ninyo. Pareho lang po ang epekto ng consolarization ng papa-apostille. Ibig sabihin po nun, authenticated, no? Yung sinauna po yung yung consolarization. Si Grace, bakit po sa Finland yung PSA, birth certificate at sinumar ng pinsan ko, ipapa-red ribbon pa daw po. Finland. Kasi ang Finland, Greece, Austria, Germany, nag-object po sila sa pagsali ng Pilipinas. Bagaman at miyembro po sila ng
Apostle Convention, sila pong mga bansa na yan ay nag-object sa pagsali natin. Ayaw nila sa Ay, atin. huli kayo Ayaw po nila sa atin. So, kailangan pa rin po nating ipa-red ribbon or gold ribbon, gold seal. Ayan. Gold seal na, hindi na Oo. red. Pero yung Canada po ay mag-go sila January 11, 2024 pa pala sila, Attorney Ka, magiging effective yung pagsali nila. So, ibig sabihin po, sa January 11 pa natin may enjoy itong apostle. Anyway, Eds Maglakas and advance happy birthday sa iyo, Chef Tata Del Mundo and Ma'am Aida Villa and Ryan Yumol na nanonood sa atin sa Maluwid, Victoria Tarlac and si sa DNDC Secretary Gibo and Aleli Barnabe Coronel. Magandang gabi po sa inyo. Next, Attorney Ka, magpaalam tayo. Magandang gabi rin po kay Boss Luding, dyan po sa may Candelaria, Tapos na ba? Quezon. Tapos na ang inyong doon, affair? Hindi pa, Panyera, ayan. Pero lagi kasing nanonood sa atin, especially si Sir Boyong Bunggaling. Thank you so much po. Magandang gabi po. Alam mo ba, kabisado Magpapakilala niya. din ako dyan. Oo, kabisado niya yung mga natin, yung mga DZRH anchors natin. Ay, hello sir. Nagpapakilala ako sa inyo. Magandang gabi. Malay mo, magawi ako magawi dyan. ka dyan sa Candelaria. Kasi Attorney Cam, papunta ako ng Marinduque. No, diba? Dinadaanan niyo yun? Ay, hindi naman. Pero mas malapit-lapit na kumpara dito. Syempre naman. Hi, di po kay Nanay Connie Vista ng Virac and Papa Willie and Mama Jovita. Kay Miss Tin Palma ng Bohol, magandang gabi po. Yes, and of course, Carly Asel, magandang gabi sa'yo. At si Tita Mimi Arillo at Lili Baradi, magandang gabi. And of course, magsama-sama po ulit tayo bukas. Odette Oxales, magandang gabi. And Eds Maglakas, yan. Bukas po, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi. Nakasama po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Campo, Cheryl Adami Molina. Tulis. Ay, okay. Antabayanan nyo lang yung ating Malakas Online. Yes, meron babalik po. Oo, babalik po yan. Don't Nakonta ko worry. na po. Okay, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.